Iniimbestigahan ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation ang pagkalunod ng dalawang Ateneo men's basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Dadalhin sa Davao at Agusan del Sur ang labi ni Baterbonia. Hiling naman ng pamilya ni Adili na ibalik siya sa Nigeria. Narito po ang aking unang balita. Ang pananaghoy ng nagluluksang ina, narinig hanggang labas ng kwarto. Hindi humuhupa ang sakit na nararamdaman ni Rovelyn sa pagkawala ng anak na si Rene Baterbonia. Umiyak ako kasi sinabi nila na aksidente lang daw, and then hingi din sila ng sorry sa akin. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo na lang ako ng clear na yung parang explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga. Nasa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City ang labi ng namayapang atleta. Kasama sa mga bumisita ang mga kapwa niya atleta sa Ateneo Blue Eagles. Ipinagluluksa rin siya ng mga dating kasamahan sa team. Napakasakit kasi teammates ko siya sa Davao. Para ko na siyang brother eh. Napakabait kasi ni Bobet. Tapos yun, nung nalaman namin, gano'n lang nangyayari sa kanya. Nakuha na sa drone video na ito ng Aurora MDRRMO ang mga sandali ng maiahon sa pagkalunod sa dagat nitong Lunes si Rene at kapwa niya manlalarong si Divine Adili. Naroon sila noon sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora para sa team building ng varsity basketball team na Ateneo de Manila University. Makikitang pinagtulungan silang madalas sa dalampasigan matapos matagpuan sa mas malalim na bahagi ng dagat. Nakausap din ng ina ni Baterbonia ang mga coach mula sa Ateneo Blue Eagles. Paliwanag daw nila. 2:40 daw yun nangyari. Tapos 30 minutes din po yung naahon daw yung anak ko, 30 minutes. So, and then nabalitaan nila ako is 1 hour pa. Sabi lang sa akin nga, ako po si Coach Epok, then yung anak mo po ay naaksidente, si Rene, naaksidente po siya, nalunod. Nakukulangan daw siya sa paliwanag ng Ateneo de Manila University. May kulang sa explanation nila, pero hintayin ko na lang muna yung ibang coaches na para ma-explain nila sa akin kung ano talaga ang nangyari. Nabanggit ni Rovelyn na may mga weights daw na nilagay sa kamay at paa ng anak na posibleng ikinalunod. Tinanong din daw nila ito sa mga coach. Wala daw linagay dito na mga weights. Wala. Sabi niya. And then, aksidente lang daw talaga yung nangyari. Sinabi ko lang sa kanila nga, aksidente yung nangyari dahil sa kakulangan nyo. Kasi punta kayo dun, wala kayong rescuer, may medic daw sila per first aid lang, ganyan. And then 30 to 20 minutes ang dito sa Bates hanggang patungo sa hospital. Siyempre layo na. Tinanong ko coach to coach kung ano ba. Sabi nila wala naman daw. Walang weights na nilagay sa mga players. Sa pagsusuri ng mga otoridad sa labi ni Baterbonia, malinaw daw ang mismo ikinamatay niya. Lumalabas po na asphyxia by drowning. Ibig sabihin, naubusan siya ng hininga dahil sa pagkalunod. Inaabangan pa ang resulta ng pagsusuri sa labi ni Adili. Lumabas din sa investigasyon na sa hanggang bewang na lalim ng tubig ang team building ng koponan, pero napunta sila sa biglang lalim na bahagi ng dagat at hinampas ng malalakas na alon. Doon nawala sina Baterbonia at Adili at natagpuan pagkalipas ng 30 hanggang 40 minuto, 5 dipa mula sa baybayin. Sabi ng PNP, lumayo ng 300 metro mula sa tapat ng resort ang team activity. Kahit pinayuhan umano sila ng resort management na sa tapat ng resort gawin ang aktibidad. Nung unang dating po nila, nag-uusap po sila na ito yung kondisyon ng dagat natin dito sa tapat ng resort ay safe dyan, mababaw dyan. Alam natin ang sitwasyon ng dagat dyan. Pero po, gaya nga po na sinabi ko, yung pong team ay gusto ng ay po silang
Humingi pa sila na huwag siya napakialam sa gagawin nila activity. Batay sa mga affidavit ng mga nagbigay ng first aid, walang nakikitang foul play ang Aurora Police. Base po sa affidavit ng lifeguard, wala akong napansin na pabigat sa paa, kamay o katawan ng player. So yun po yung sabi ng lifeguard. Sabi naman po ng tiga MDR mo ng Dipakulaw, walang anumang pasa sa kanyang katawan nang siya ay aming binigyan ng punong lunas. Hanggang ngayon po ba naniniwala kayong may foul play pa rin na nangyari doon sa insidente na ikinamatay ng anak ko? Depende. Kasi hindi ko pa rin alam hanggang ngayon. Ang sinasabi po ng police parang wala naman daw pong pasa. Pero kayo po ba personally, after seeing your son, nakita niyo po ba talagang may mga pasa? May pasa siya dito, sa likod, sa kamay, sa paa. May pasa siya. Yun lang. Tiniyak ng PNP na walang sisinuhin sa ginagawang investigasyon. As to the negligence of anybody or yung liability po ng sino mang partido, ay ito po'y malalaman natin once the investigation has been completed. Kasama sa mga naka-question ngayon ay kung ano ba talaga ang ginagawa sa training. Lalo sa paglutang ng mga dati ng interview sa iba-ibang naging basketball player ng Ateneo. Pero wild yun. Wild talaga, wild. Sa 2022 interview na ito halimbawa ng Shoot First podcast ay tinanong sina Gian Mamuyak at Tyler Tio tungkol sa kanilang naging training camp sa Aurora. Parehong probinsya kung saan namatay din sa training sina Baterbonia at Adili. Balita ko talaga may isang, baka nga yun, parang training camp yun dating. So, morning. Iba pa ata. Iba pa yun. Parang sundalo daw talaga, bro. Ano yung ibig sabihin nung parang narinig ko na pang sundalo? Walang basketball doon. As in, Bootcamp, walang basket, walang bola. Wild. dagat lang tsaka buhangin. Yep. No cellphone. Anya, subok na subok ang kanilang mental toughness sa tindi ng training na kanilang naranasan. Sa hiwalay na podcast, tinawag ng dati ring Ateneo player na si SJ Belangel ang ginawa nila sa Aurora bilang deadly training, kung saan utak na lang ang gagana at ang katawan hindi na. Hell Week naman ang tawag dito ni ex-Ateneo player Sean Ildefonso nang makapanayam din sa ibang podcast. Inatasan na rin ng DOJ ang NBI na bumuo ng task force para imbestigahan ang pagkamatay ng 2 atleta. NBI ang tutukoy kung may sapat na basehan para irekomenda ang pagsampa ng reklamo sa DOJ. Ang Philippine Sports Commission kasama ang iba pang organisasyon magbibigay raw ng tig 250,000 pesos na tulong sa pamilya ng 2 nasawing atleta. Iimbitahan din daw nila ang Ateneo para magbigay linaw sa nangyari. I don't think it's prudent right now to rush. And besides, may initially ang first line na namin is really through the representatives, no, to hear their side. May protocol kaming sinusunod. What is important po is now we are given the opportunity to review saan ba yung mga loopholes sa bawat patakaran ng bawat ahensya. May gawagawin po tayong aksyon. As I speak, I've coordinated with Secretary John Vic Rimulya. Ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News.